ng Amerika dumaan sa tamang proseso? Oo, kasi ganito yan. Si Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang kaso sa Amerika. Lahat ng kaso niya sa Amerika, mahina. Kinausap siya. Sabi sa kanya, umamin ka sa mga kaso mo, kahit isa lang. Halimbawa, sa 14 na kaso, umamin ka kahit sa isa lang. Sabi ni Pastor, hindi ako aamin. Kahit saan dyan, wala akong ginawa dyan eh. Kasi nga mahina ang kaso, walang mahanap yung FBI na mga ebidensya laban sa kanya. Puros testimonya, walang ebidensya. Sinugod ng FBI lahat ng simbahan ng KOJC sa Amerika. Sa Hawaii, sa LA, sa California, sa Chicago, sa New York. Lahat ng simbahan nila, sinugod sabay-sabay ng Amerika. Kasi nga, ang pinapakalat na chismis, may mga bata daw na nakatali. Ngayon, nung pinuntahan yan, nung pumunta sila dyan, may mga bus na school bus na sana lalagyan ng mga bata, may mga kumot pa yun. Pagpasok nila, tinalian nila lahat ng tao doon. Tinalian nila, hinalughog nila yung lugar. Paghalughog nila, wala ni isang bata. Madaling araw to pinasok yung mga property sabay-sabay. Pagpasok nila, napahiya yung FBI. Bakit? Wala ni isa silang bata na nakita. Wala ni isang bata. Pagpasok nila, simbahan, normal na simbahan. May mga membro, may mga workers na nandoon. Tapos, pare-parehas ang mga sagot. Hiniwa-hiwalay nila yung mga tao, isa-isa nilang in-interview. Bilib na bilib yung FBI, napahiya sila. Wala silang nakuhang mga tao na tinatraffic, wala silang nakuhang mga nakatago, nakakulong, wala kasi pinosas lahat ng mga miyembro eh. Tapos isa-isa na kinausap. Nagulat daw sila kasi isa-isang kinausap, pare-parehas yung tanong, pero iisa lang ang sagot ng mga miyembro sa buong Amerika. Ganun yun. Wala silang nakuha, wala silang nakita, wala silang ni isang ebidensya. Ngayon, itong Amerika, dahil doon sa dami ng kaso nga na pinabricate nila kay Pastor, gusto nila, para hindi sila mapahiya, umamin ka lang Pastor kahit isa doon sa pinaka dulo na, yung kahit yung pinakamagaan, aminin mo na para lang hindi kami mapahiya. Kasi mapapahiya talaga ang gobyerno sa kanya. Sabi ni Pastor, hindi. Pagbabayarin ko kayo. Sa paninira niyo sa akin, gagawin ko ang lahat. Lahat ng ginastos ko sa mga abogado ko dito, sisingiling ko kayo ng matindi. Ani Haramilla sa USA watching from Sunnyvale, California. How are you, Boss D? I'm doing fine. Lalong-lalo na pagka ganyan mapupula ang mga nakikita natin. Salamat, Ani Haramilla. Mabuhay ka. Sana dumami pa lahi mo at dumami pa mag-share ng blessing. Dahil nagpapakalat tayo ng mabubuting mga balita rito, ha? Salamat. So, yun ang ginawa nila. Ayaw pumayag ni Pastor na meron siyang aaminin sa isa. Kaya nga nakikita nyo, nadi-dismiss yung ibang mga kaso. Tapos, na-dismiss na yung lahat ng kaso. Tapos, umamin na lang dito sa mga magagaan na kaso. Umamin na lang doon sa mga pagpepeke ng mga passport, mga ganun. Yung mga parang fixed marriage, mga ganun, umaamin. Lahat man ng mga Pilipino, nag-fixed marriage na sa Amerika. Yung iba nga, nagpapakasal pa sa mamamatay na eh. Para lang maging para lang magkaroon ng dokumento sa Amerika eh. Ginagawa man yan ng mga Pilipino. Wag tayong ipokrito, mga kamag-anak ninyo. Baka meron kayong isang kamag-anak dyan. Pucha yan, nagpakasal sa Pilay eh. Nagpakasal sa bulag para lang magkaroon ng papel sa Amerika eh. Nagawa naman yun. Hindi naman natin dinideny yan. So, umaamin na lang sila sa mga kaso para ma-dismiss. Nadi-dismiss na yung mga kaso doon. Gusto nila umamin si Pastor, hindi nila mapapaamin si Pastor. Sabi ni Pastor, gusto nila akong dukutin para patayin, para matapos na yung kaso. Kasi pag patay na ako, yung mga kaso ko doon, wala na. Pag hanggat buhay ako, yung mga kaso doon, pag isa-isa ko silang tinalo, mapapahiya sila, mantakin mo Pilipino, tatalunin sila. Hindi sila papaya, kaya gusto siyang i-rendition. Ganun ang gustong gawin sa kanya. Dukutin siya, tapos bigla na lang in the process, mamatay siya. Ganun ang ginawa kay Pangulong Duterte eh. Hindi tayo naniniwala noon. Hindi ako naniniwala. Binatikos ko pa nga siya dito sa balita na ito. Pero kalaunan, na-realize ko, totoo nga yung sinasabi ni Pastor na talagang target siya ng Amerika. Bakit siya target ng Amerika? Kasi nga, ang lakas-lakas ng simbahan niya sa Amerika at the same time, hindi ma-penetrate ng Amerika ang mga Duterte. Kaya gusto nilang makuha si Pastor Apollo Kibuloy. Ganun yun. Dito nagsimula ang lahat. Umano siya ng Administrasyong Marcos. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Dito, maniniwala na tayo dito kasi noon hindi tayo naniniwala pero nung nangyari kay Pangulong Duterte, naniwala na tayo. Gusto nilang gawin yan kay Bato de la Rosa ngayon, ang extraordinary rendition. Extraordinary rendition kapag hindi ka dumaan sa tamang proseso. Pag hindi ka dumaan sa extradition, extraordinary rendition. Pag hindi ka dumaan sa proseso ng yung competent legal authority sa Pilipinas bago ka ipadala sa ibang bansa, whether Interpol request pa yan or what, ICC, extraordinary rendition yan. Narinig natin yung extraordinary rendition kay Pastor Apollo Kibuloy, kauna-unahan. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Galit na galit si Pastor dito. Pinabababa niya sa posisyon. Bakit? Puro pagnanakaw ang ginagawa ng mga Marcos eh. Puro kabulastugan. Mantakin mo, tinulungan. Kaya galit na galit si Pastor eh. Kasi tinulungan kita na manalo. Akala ko gagawin mo para sa Pilipinas Walang media outlet na gustong kumuha kay Bongbong Marcos para interviewin siya. Lahat ng media noong eleksyon noong 2022, lahat ng media binubulok siya.
Lahat ng media sinisiraan siya. Bukod tangi, SMNI lang ang tumulong sa kanya. SMNI lang, doon nga lang siya umatin na debate sa SMNI lang eh. Alam niyo kung bakit? Tinulungan siya ng ni Pastor Apollo Kibuloy na magkaroon siya ng platform. Pinagamit pa yung mga bus ng simbahan, pinagamit pa yung mga facilities ng simbahan para sa kanya. Tapos putang ina ang ginawa niya, bukod sa tinrider niya si Pastor, ninakawan niya pa yung bayang Pilipinas. Kaya galit na galit si Pastor sa kanya. At ganyan si Pastor Kibuloy. Pagka tarantado ka, kahit magkaibigan tayo, kakanain kita. Hindi ako matatakot kahit ikulong mo ko. Kita mo, nagbago ba opinion ni Pastor? Kahit nakakulong siya, nagbago ba siya? Bumaliktad ba siya? Hindi. Kasi ganyan na tao si Pastor. Matinong tao lang yung mga ganyan. Yung mga bumabaliktad, yan lang yung mga demonyo. Pero dahil alagad ng kabutihan ito si Pastor at nagpapakalat ng kabutihan, hindi siya katulad ni JIL Pastor na si Judas is Lord Villanueva. Na pinainan mo lang ng kaso, bumaliktad na, nawala na yung prinsipyo, naging Satanas na, naging Jablot, naging Judas na. Hindi ganun si Pastor. Yan ang traits ni Pastor na talagang bilib na bilib ang Banateros. At kaya naging kaibigan ni Pastor ang Banateros kasi pare-parehas kami ng prinsipyo, hindi nyo kami kayang takutin at bilhin. Resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Hindi hihinto ang tinig na ito hanggat nariyan kayo. Hindi kami hihinto hanggat nandiyan kayo sa kapangyarihan. Magsasalita kami, ikulong nyo kami, lahat ng gusto nyo gawin nyo, demanda nyo kami. Magsasalita kami hanggang nandiyan kayo sa pwesto. Ganyan ang pangwalo yan eh. Pangwalong Banateros yan, si Pastor. Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa ninabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Base raw kasi sa kanyang mga source, nakikipagsabwatan na sa Yung mag-asawang Satanas na yan, yan ang salot ng Pilipinas. Simula nung bumalik sa pwesto ang mga hayop na ito, nagkaletse-letse na tayo. Kaya sa 2028, wala nang mananalo kahit isa sa mga i-endorso nitong mga demonyong mag-asawa na to. Wala nang mananalo, pangako nyo yan sa akin. Pag hindi nyo yan pinangako sa akin, araw-araw babanatan ko kayo dito. US government sila Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ibinenta na ng mga yan ng Pilipinas. O kaya nga, tinan mo, may paksili ka na ngayon. Amerika, may ilang EDCA sites, siyam na EDCA sites. Yung dati, pinasara yung SBMA. O ngayon, bukas na naman yan para sa mga base militar ng Amerikano. Pag-aari man ng Amerikano itong dalawan to. Alam mo kung bakit? Sila sa Amerikano? Kasi marami silang pera sa Amerika, mga properties sa Amerika na gustong makuha. Kaya nakipagkaibigan sila sa Amerika, binenta nila Pilipinas para mabawi nila lahat ng mga ari-arian nila doon. Puro pera lang yan. Ganun lang ang gagawin ng mga yan. Pagkakanuno tayo ng mga yan, mga demonyo na pamilya na yan, para lang sa pansarili nilang gain. Akala naman nila, pag namatay sila parehas mag-asawa, madadala nila sa impyerno yan. Hindi. Tangina ninyo, mamamatay kayo lahat sa sakit, maniwala kayo. Para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya sa Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ang kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, Yun, ganun. Hindi tayo naniniwala noon. Pero nung nangyari kay Pangulong Duterte, naniwala na tayo. Kaya mabuti na ibalik itong balita na ito para makita ninyo how it all started. Yung panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy, paano nagsimula? Nagsimula yun noong nalaman ng gobyerno na hindi nila kayang bilhin si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya pinakulong nila, pinatrabaho nila. Gusto nga nila ipatapon, gusto pa nila ipapatay. Lahat gagawin nila. Kaya nakita nyo 16 days pumasok dyan ng pulis. 16 days nandiyan dyan, wala silang nakuha. Pahiyang-pahiya sila ron. Pahiyang-pahiya sila kahit isang mali, wala silang nakita dyan sa loob ng 16 days. Nandiyan tayo. At dahil sa ginawa ng gobyerno, akala ng gobyerno papabagsak nila si Pastor, lalo pang lumakas si Pastor at lalong nabuksan ang isip ng mga tao na matinong tao pala talaga ito si Pastor. Hindi pala ito katulad nung mga propaganda na naririnig nila noon. Impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 million pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Wala ring pahayag tungkol dito ang US Embassy. Pero iginiit nila na higit isang dekada na raw nauugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pang-aabuso. Nauugnay. So hindi pwede, kung may kaso siya doon na nakabukas, hindi pwede kasi laging mangingibabaw yung presumption of innocence. Ang tao ay inosente hanggat hindi nakakatulan. Si Pastor Kibuloy ay inosente kahit nakakulong ngayon. So nakakulong siya habang siya ay inosente. Hanggat hindi pa siya binabagsakan, binababaan ng sentensya, hindi nagdidesisyon ng korte, siya ay walang kasalanan. So hanggang ngayon, hindi pa nila napapatunayan na may kasalanan si Pastor. So kung halimbawa magkaroon ng extradition, tuwan-tuwa si Pastor dyan, maniwala kayo.
you're doing him a favor. Why? Kasi nga, gusto na rin niyang matapos yung mga kaso niya dyan at haharapin ni Pastor. Alam ba ninyo na si Pastor Kibuloy, pwede na siyang mawala sa KOJC? Why? Kasi okay ng KOJC, kaya nga siya tumatakbo na sa politika eh. Sabi nga niya, pagka nanalo na siya, kung manalo man siya sa mga tatakbuhan niya sa politika, sa mga sana tumakbo ulit siya eh. Kasi dinaya lang yan eh, kaya natalo yan eh, dinaya lang yan. Kapag nanalo si Pastor, sabi niya magfo-focus talaga siya sa pagpapaganda ng Pilipinas. Yung simbahan, okay na yan. Tatayo na sila sa sarili nilang paa. Nung nakulong siya, napatunayan niya na yung second tier kasi lahat ng yung first tier of leaders nila nakakulong lahat eh. Akala kasi talaga nila babagsak yung simbahan. Hindi din daw alam ni Pastor na yung second level, third level or third tier ng kanyang leaders sa simbahan mas magagaling pa pala sa kanila. Mas malago ang KOJC ngayon kahit nasa kulungan yung first tier of leadership nila. So ibig sabihin hindi nagtagumpay ang kasamaan sa kabutihan, nanalo ang kabutihan. At kung mananalo si Pastor, makakapag-focus siya sa gobyerno, sa pag-aayos ng sistema sa gobyerno. Pababayaan niya na yung simbahan kasi ang simbahan na yan, nakatanim na yan, lalago na yan ng lalago. Ganun yun mga bossing. So gaya ng Rick, kaya determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din namin hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga aligasyon Ang komento yan. Putang ina, nung iko-komento na tarantado na yan, addict di umano yan, di ba? Galing. So talagang hindi ninyo kaya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala